Tayo po'y nagpapabot ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang mahal na pastor, Uli Israel Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise the Lord. At pagpapabot din ng mapagpalang umaga to the beloved children, the whole Almeida family. Praise God. Maging sa ating live webcast viewers sa iba't ibang dako ng mundo. At maging dito po sa dako ng Pilipinas, mapagpalang umaga po sa inyo, pagpalain po ngayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. At pagpapabot din ng magandang umaga sa ating beloved ordained preacher, sa po ng kanyang mga mahal sa buhay, sa beloved co-workers, beloved co-preachers, beloved instrumentalists, choir members, sa inyo po, mga minamahal, magandang umaga po. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal, sikapin po nating matapos ang banal na gawain, mga minamahal. Pilitin nating hindi makaidlip o makatulog dahil ito na po yung pinakamahalagang bahagi, mga minamahal ko, upang tayo po ay lubusang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na. Ang title po ng ating pag-aralan sa umagang ito, ating pong pinamagatang, Blessed is he who do not see and yet believe. Blessed is he who do not see and yet believe. Sa Tagalog, mapalad yaong hindi nakakita at gayon may sumampalataya. Everybody say, praise the Lord! Kindly po sa ating key verse, John chapter 20, verse 29. Kindly po. Dito po sa Juan, kapitulo po 20, ang talata po ay 29, nasulat ng ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon na magpapala ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, sa mundong ito, may kasabihan po ang mga tao, mga minamahal. Ang kasabihan nila, to see is to believe. Yan po, madalas nating naririnig yan, mga minamahal. To see is to believe. Makita muna nila ang nais makita bago maniwala, mga minamahal. Gusto muna ng tao na masatisfy bago sila maniwala. Kaya nga po mga minamahal, napakahirap ilapit sa mahal na Panginoon. Ang maraming tao sa sanlibutan ito na halos paubos na ang oras na inilaan sa kanila ng Diyos, mga minamahal. Hanggang sa ngayon ay napakarami pa ding hindi naniniwala na si Jesucristo lamang ang totoong Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos. Everybody say amen. Na siya lamang, mga minamahal, ang kasagutan sa lahat ng mga katanungan, na siya lamang ang solusyon sa lahat ng problema ng mundong ito. Hanggang sa mga panahong ito, napakarami ang hindi pa rin naniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nature kasi ng tao, mga minamahal, gusto na muna nila makakita ng himala. Gusto muna nilang maranasan ang biyaya ng Diyos bago sila maniwala na may Diyos. Ganyan ang mga tao sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya nga kapag tayo ay humahayo, tayo ay nagsishare ng Word of God, ano ang sinasabi sa atin ng mga tao sa sanlibutan? Na sinasabi na pare-parehas lang yan. Madalas yan ang ating naririnig, mga minamahal. Bakit? Ang gusto muna ng tao, mga minamahal, kung sila man ay may karamdaman, ang gusto ng tao, sila muna ay makaranas ng kagalingan sa kanilang karamdaman bago sila maniwala na may Diyos. Gusto muna ng tao na sila ay sumagana at gumaan ang pamumuhay bago paniwalaan na may Diyos, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, gusto ng mga tao sa sanlibutan ito ng ebidensya muna. Everybody say amen. Gusto muna nila ng proof, mga minamahal. Kaya nga ang batayan ng mga tao sa sanlibutan ito, to see is to believe. Yan ang kanilang batayan, mga minamahal. Ngunit ano ang sinabi ng ating nabasa, mga minamahal? Mapalad yung mga naniwala sa Kanya bagamat hindi pa man siya nakita. Everybody say praise the Lord. Meron bang naniniwala sa Diyos na hindi pa siya nakita? Meron. Tayo po yun, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, tayo daw po ay mapalad. Everybody say amen. Iba kasi ang buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal. Sa sanlibutan ito, mga minamahal ko. Iba talaga ang naglilingkod na sa Diyos.
Malaki po ang ating pagkakaiba, mga minamahal. Kapag ang isang Kristiyano, mga minamahal, napakalaki ng agwat natin sa mga tao sa sanlibutan. Kaya kinakailangan, sinisikap natin, pinipilit natin, mga minamahal, na hindi na lumakad muli sa lakad ng mga taga-sanlibutang ito. Everybody say amen. Kaya kailangan, mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano, tayo, pinaniniwalaan muna natin na kayang gawin lahat ng Diyos, ang lahat ng ating mga kahilingan sa buhay natin. Ganyan ang Kristiyano, mga minamahal eh. Naniniwala tayo, bagamat hindi pa natin nakita, hindi pa natin naranasan, naniniwala na tayo na kaya ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Everybody say amen. Alam niyo, mga minamahal, si Thomas, na nakakilala kay Thomas, isa sa mga disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nakasama na ni Tomas, mga minamahal, ang mahal na Panginoon Jesus sa ilang panahon, siya mismo nakasaksi, mga minamahal, ng mga himala ng Diyos, pagpapagaling, mga minamahal ko, at narinig niya rin mismo sa bibig ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon Jesucristo ay ipapako sa krus upang maging sakripisyo sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan ito, at mabubuhay maguli pagkalipas ng 3 araw, mga minamahal. Yan ay sinabi ng ating mahal na Panginoon sa mga disipulo niya. Noong narinig po ito ni Tomas, mga minamahal, nariyon yung kanyang paniniwala sa sinabi ng Diyos, mga minamahal ko. Ngunit nung aktual na po itong nangyari, mga minamahal, nang mamatay ang mahal na Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, at nabuhay maguli, unang nagpakita ang mahal na Panginoon kay Maria Magdalene. Kay Maria Magdalena, mga minamahal. At nung makita ni Mary Magdalene, ito ay karakada kanyang ibinalita sa mga disipulo. At ito ay ibinalita niya, na nakita niya na ang mahal na Panginoon Jesus ay nagbangon sa mga patay. Pero that time, mga minamahal, nung ibinalita po ni Mary Magdalene ito sa mga disipulo, that time wala si Tomas. Hindi narinig ni Tomas ang isang dakilang bagay na nasaksihan ni Mary Magdalene, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, ano ang sinabi ni Tomas? Nung nabalitaan niya ito sa kanyang mga kapwa-disipulo, ang sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko ipasok ang daliri ko sa butas ng kanyang mga palad at hindi ko mailusot ang aking kamay sa butas sa kanyang tagiliran. Everybody say amen. Basahin muna natin, mga minamahal. Kindly po. John chapter 20, verses 24 up to 28. Juan kapitulo po 20, versikulo po 24 hanggang sa 28. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Na magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaito mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo, mga minamahal, si Tomas, ang sabi niya, maliban na aking makita ang butas sa kanyang mga palad at ang butas sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Tignan niyo, mga minamahal, si Tomas, nakapiling ang mahal na Panginoon, harap-harapan, nakaulayaw, nakasama, siya mismo naging saksi sa mga himala at pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit siya po ay nag-alinlangan pa. Mga minamahal, naghintay pa siya na makita niya mismo, harapan na siya mismo makasaksi, mga minamahal, na nabuhay nga ang mahal na Panginoon. Kaya nga, nirebuke siya ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ikaw, Tomas, huwag kang maging mapag-alinlanganin, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Minsan ganyan din ang ibang Kristiyano, mga minamahal. Palagi nating naririnig ang salita ng Diyos at ilang beses na rin nating naranasan ang kanyang mga pagkilos sa ating buhay. Pero minsan tayo ay nagda-doubt pa din. Everybody say amen. Paano natin masabi na tayo ay nagda-doubt, mga minamahal? Di ba kapag may pagsubok, kapag mabigat ang problema, nanlulumo tayo, nalulungkot tayo, nag-aalala tayo. Kapag mabigat ang problema mo at pagsubok mo, nanlumo ka, nag-alala ka ng sobra, hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, hindi mo na maitaas ang kamay mo sa pagpupuri sa Diyos, mga minamahal, yan ay pag-aalinlangan sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, ang pag-aalinlangan sa Diyos ay kasalanan sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Pero dapat, ano ba dapat ang reaksyon ng isang Kristiyano? Kapag mabigat ang iyong problema, mahirap ang iyong kalagayan, ano dapat ang reaksyon ng isang Kristiyano? Dapat rejoice in the Lord. Dapat magalak ka sa Panginoon, mga minamahal. You need to rejoice. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mapalad yung mga naniwala bagamat hindi pa nakita ang mahal na Panginoon. Mapalad yung naniwala na kayang gawin ng Diyos, kayang solusyonan ng Diyos ang iyong kalagayan ngayon bagamat hindi mo pa nakita ang solusyon, subalit naniwala ka na ang sabi ng Diyos, mapalad ka. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga bago tayo maniwala sa ating mga prayers, mga minamahal, minsan gusto natin tugunin muna ng mahal na Panginoon yung ating mga dalangin. Saka natin paniniwalaan, ay kaya pala ng Diyos. Kaya pala ng mahal na Panginoon ko. Hindi ganoon, mga minamahal. Yung ipinapanalangin mo ngayon, kung ano man yan, ngayon pa lang maniwala ka na kayang gawin sa'yo ng Diyos. Everybody say amen. Kaya nga, mapapalad yung may mga karamdaman, mapapalad yung may mga karamdaman na naniniwala silang gagaling sila sa kanilang karamdaman, bagamat hindi pa na nila nakita ang kagalingan. Mga minamahal, mapalad yung naniniwala na yung kanyang ipinapanalangin na kahit imposible sa paraan ng tao, imposible sa paningin ng tao, subalit naniwala ka na alam mo na walang imposible sa iyong Diyos. Yan ay ipagagalingin sa iyo ng Diyos. Papangyarihin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa Biblia, mga minamahal, blessed people means they will receive a special blessing from God. Kaya nga ang tawag doon sa mga naniwala sa mahal na Panginoon na hindi pa man nakita ang Diyos, ngunit naniwala ang tawag sa atin, blessed people, mapapalad. Sa Biblia, mga minamahal, kapag tinawag ang mapalad, yung pagpapala mo hindi ordinaryong pagpapala. Special blessing, mga minamahal. Everybody say amen. Special favor from God. Mga minamahal ko, special healing from God. Bakit? Kasi mapalad ka. Blessed ka, mga minamahal. Hindi ka ordinaryo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, napakapalad ng mga Kristiyanong palaging dumadalo sa banal na gawain, palaging nagpapatuloy, mga minamahal, kahit nariyan na wala pang tinatanggap na pagpapalang material, na wala pang katugunan sa kanyang mga panalangin, na kahit minsan, kahit pamasahe, pinoproblema, pero dumadalo ka pa din. Ang ibig kasi sabihin niyan, mga minamahal, naniniwala ka na one day, ibubuhos lahat sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga pagpapalang inaasam-asam mo. Kaya narito ka pa rin. Hindi ka nagsasawang lumaglingkod sa mahal na Panginoon. Ang pinapakita natin, mga minamahal, tayo ay naniniwala sa Diyos. Bagamat hindi pa natin nakita ang ating mahal na Panginoon. Pero alam niyo, mga minamahal, sa mga ipinapakita ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa banal na ministeryong ito, sa mutsaring himala, pagpapagaling, at mga dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na ating naranasan sa banal na ministeryong ito, mga minamahal, mas higit pa na ating nakasama ang Diyos. Everybody say amen? Dahil ang ginagawa, mga minamahal, ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon ngayon, mas higit sa mga ginawa niya noon, nakasama niya pisikal ang mga disipulo. Mas higit, mga minamahal.
Everybody say, praise the Lord. Kaya mapalad tayo eh. Hindi man natin nakita ng harapan, physical na kasama ang mahal na Panginoon. Subalit mas higit ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa ating kapanahunan. Dahil may propetang inilagay na tunay na pastor ang nagturo sa atin. Ang nagkalinga sa atin. Mas mapalad tayo, mga minamahal ko. Mas mapalad tayo sa mga disipulo, mga minamahal. Dahil yung mga nakita natin, yung mga naranasan natin, mga minamahal ko, mas higit sa kanilang mga naranasan. Everybody say amen. Si Thomas, mga minamahal, he depends on his own understanding. Mga minamahal ko, nasasampalataya ako sa Diyos, pero kailangan maipasok ko muna ang aking daliri sa butas ng kanyang mga palad. Maipasok ko muna ang aking kamay sa butas ng kanyang tagiliran. His faith was based on evidence, mga minamahal. Ayaw ng Diyos ang ganoong Kristiyano. Mga minamahal ko, do not lean on your understanding, mga minamahal. Huwag bumase ang iyong pananampalataya sa ebidensya. Ang tunay na pananampalataya, kahit hindi mo pa nakita, hindi mo pa naranasan, naniniwala ka na magaganap, mangyayari sa iyong buhay. Everybody say, praise the Lord. Yan ang ating natutunan sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sa mga Bible study ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, ang tunay na pananampalataya, hindi mo pa hawak yung bagay na iyong ipinapanalangin, pinapasalamatan mo na. Everybody say amen. At yung ibang Kristiyano, talagang masunurin sa mga pangangaral, kaya sila pinagpapanang lubos, mga minamahal. Yung mga patotoo, mga minamahal, may mga patotoo na nagpa-back up prayer sila, nagpa-counsel sila sa ating beloved parents in the Lord. Ang sabi nila, beloved Mama Dear, mahal na pastor, meron akong isang malaking transaksyon. Kapag ito ay ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon, magbibigay ako ng malaki sa banal na gawain. Ano ang sabi ng ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon? Ang sabi nating beloved mahal na pastor, beloved Mama Dear, anak, kahit hindi pa ibinibigay ng Diyos sa iyo ang hinihiling mo ngayon, ngayon pa lang ibigay mo na yung para sa mahal na Panginoon. Dahil yun ang magiging susi para tugunin ng Diyos ang iyong kahilingan. Everybody say, praise the Lord. O, di ba mga minamahal? Some of us here, ilan-ilan sa atin dito may mga malalaking transaksyon. May mga hinihintay ng malaking pagpapala. Alam natin ang susi ngayon, mga minamahal. Gusto mo sigurado, walang alinlangan, walang duda, na ibigay ng Diyos yan. Ngayon palang ibigay mo na yung para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isang tiyak na bagay, hindi ka bibuguin ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, yung mga sumasampalataya sa Diyos, yung mga naniniwala sa salita ng mahal na Panginoon, kahit kailan hindi sila mapapahiya. Everybody say amen. Parang humina yung amen nyo, mga minamahal. Pag-aalinlangan yan, mga minamahal ko. Kapag nangungusap sa iyo ang Diyos ngayon at alam mong tama, sundin mo dahil ikaw ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Basahin po natin, mga minamahal. Hebreo 11, versikulo 1. Kindly po. Dito po sa Hebreo, kapitulo po 11, ang talata po ay 1, nasulat ng ganito. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. God bless you po. Sabi ng Biblia, faith is the evidence of things unseen. Hindi katulad dito sa sanlibutan ito, mga minamahal. Ang mga tao maniwala sa mga bagay na kanilang nakikita. Subalit iba sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga tinawag tayong righteous ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo ay naniwala sa mga banal na salita ng Diyos. Bagamat hindi pa natin nakita, hindi pa natin naranasan. Kaya ang tawag sa atin, righteous. Everybody say amen. Kaya nga ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang ini-impress sa atin sa umagang ito, kailangan nating maniwala sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan maghintay pa ng ebidensya. Parang, alam niyo mga minamahal, para kasing insulto yon sa ating mahal na Panginoon. Maghihintay ka na magpakita ang Diyos ng ebidensya? Sino ba ang Diyos mo? He is the creator of heavens and the earth. He is the mighty God. He is the Lion of the tribe of Judah. He is the strong and mighty tower. He is the bright and morning star. He is the one who set the star and calmed the raging sea. Sino ang Diyos?
Kaya ng Diyos, mga minamahal. Hindi mo kailangan manghingi ng ebidensya, ng pruweba sa ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos mo ay makapangyarihang Diyos. Everybody say amen. Kaya nga, ang sabi mga minamahal ng ating nabasa, faith is the evidence of things unseen. Ibig sabihin pala mga minamahal, kapag meron kang hinihiling sa mahal na Panginoon, meron kang ipinagpe-pray sa Diyos, bagamat hindi mo pa nakikita yung katugunan o kasagutan, subalit tumubo ang pananampalataya sa iyong puso, mga minamahal, yun na yung ebidensya na ipagkakaloob sa iyo ng mahal na Panginoon. Magkaroon ka pa lang ng pananampalataya. Mga minamahal, magsimula pa lang yung pananampalataya mo na alam mong ibigay ng Diyos yan, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga si Thomas, mga minamahal, he leaned in his own understanding. Kaya nirebuke siya naman pa yun. Ayaw kasi ng Diyos yun. Si Thomas, nakasama niya na ang Diyos physically, mga minamahal. Pero sabi niya, hindi mo na ako manampalataya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko mismo naranasan na ipasok ang aking kamay sa kanyang mga palad, sa butas. Di ba mga minamahal? Kaya nga mga minamahal, ang ating pinag-aaralan, mapalad yung naniwala bagamat hindi mo pa nakita. Kaya nga, ngayon pa lang, mga minamahal, i-claim mo na yung inihiling mo sa ating mahal na Panginoon. Bakit hindi ako may sabi? Ang may sabi, ang Diyos, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi umuuwi ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, bawat katagang isinulat sa Biblia, mga minamahal, papangyarihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Huwag mo lang hintayin na gumaling ka muna sa karamdaman mo bago mo pasalamatan ng Diyos. Ngayon pa lang, kung may karamdaman ka, magpuri ka sa Diyos, sambahin mo ang mahal na Panginoon, pasalamatan mo na siya kasi doon ka pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Isang tiyak na bagay, mga minamahal ko, ipagkakaloob yan ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi naabot mo yung puso ng ating mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos, nahihirapan ka sa iyong kalagayan, subalit hindi ka nagpatinag, hindi ka nagpahadlang sa anumang kalagayan mo ngayon, na natili kang tapat sa Diyos. Sinamba mo ang mahal na Panginoon, pinasalamatan mo, dumala ko sa banal na gawain, ibinigay mo yung para sa Diyos. Yan ang isang ebidensya, mga minamahal, na ipagkakaloob sa ng Diyos ang iyong kahilingan. Everybody say, praise the Lord. Napakagandang halimbawa, mga minamahal, ang ipinatotoo ng ating beloved Mama Dear. Ang patotoo ng ating beloved Mama Dear, ewan ko po kung napanood nyo ito sa kanyang mga Bible study, mga minamahal. Ang ating beloved Mama Dear, nagpatotoo siya, mga minamahal, during preaching niya rin, na sa sobrang kabisihan sa banal na gawain, na every banal na gawain, Wednesday, Friday, Sunday, siya ay napupunta sa iba't ibang outreaches dito sa Pilipinas para bisitahin ang mga kapatiran at ang mga manggagawa, mga minamahal. So talagang napaka-busy, mga minamahal, ng kanyang schedule. At sumasabay pa ang mga krusada, mga minamahal. Kaya bilang tao, mga minamahal, ang nangyari sa ating beloved Mama Dear, nakaramdam siya ng kapaguran sa physical na pangatawan. Siya po ay nagkaroon ng sakit, mga minamahal. At according sa kanyang patotoo, grabing mataas na lagnat, grabing trangkaso, ubo at sipon, sabay-sabay, mga minamahal. According sa kanyang patotoo na halos hindi na siya makatayo, mga minamahal, dahil sa sobrang sakit ng kanyang mga kasukasuan. Na alam naman natin, napakahirap magkaroon ng mataas na lagnat at trangkaso, mga minamahal. Talagang hindi ka makatayo, mga minamahal. Pero ano ang ginawa ng ating beloved Mama Dear according sa kanyang patotoo? Alam niyo, mga minamahal, hindi niya itinulog Hindi siya nagpahinga. Anong ginawa ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal ko, dumalo pa sa banal na gawain. Nagpuri pa ng madaling araw at dumalo sa banal na gawain. Ano ang nangyari? Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kamot na ininom, mga minamahal. Bakit? Alam niya, naniwala ang beloved Mama Dear na siya ay pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Pero alam niyo, kung tayo man ay nasa ganoong kalagayan, mga minamahal, masakit at mahirap talaga yon. Pero kapag humakbang ka sa iyong pananampalataya, bagamat napakahirap at napakasakit, subalit humakbang ka, mga minamahal,
doon kikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mahirap lang yan sa umpisa, yung unang hakbang. Pero kapag nagawa mo yan, mga minamahal, agad-agad nariyan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, ang tanong, tayo ba ay naniniwala pa din sa Diyos kung tayo ay nabibigatan sa ating mga kalagayan? Dapat ang sagot ay oo, mga minamahal. Dapat tayo ay naniniwala pa rin sa Diyos kahit mahirap ang ating kalagayan. Nasa panahon tayo ng kagipitan, kinakailangan naniniwala pa rin tayo sa Diyos. Huwag natin titignan yung ating kalagayan ngayon. Everybody say praise the Lord. Ang dapat nating tignan, yung gagawin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ginawa ng ating mahal Panginoon sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Imbis na ipahinga bilang tao, mga minamahal, kung ganoon ang iyong kalagayan, ipahinga mo talaga yan. Mga minamahal, sa sanlibutan, ha? Kasi iba ang Kristiyano, eh. Kaya nga, yan yung mga natutunan natin sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kapag tayo ay may karamdaman na pinahihirapan tayo ng kaaway, mga minamahal, kailangan natin mapagtagumpayan ito. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kindly po, Hebreo 11, versikulo 6. Amen. Hebreo Kapitulo po 11, versikulo po ay 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung pagbulay-bulayan natin ng maigi, mga minamahal, kahulugan ng pananampalataya, ito po ay hindi basta lamang paniniwala, mga minamahal. Ito po, ang pananampalataya sa Biblia, ito po ay may mga minamahal. May kalaki po ito ng pagkilos, pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga, di ba mga minamahal, palagi nating ipinapangaral sa mga baguhan, mga minamahal, o kaya kapag tayo po ay humahayo, mga minamahal, sa mga pray-over, sa mga taong may mga malubhang karamdaman, tinatanong natin sila, tatanungin natin sila, kayo ba ay naniniwala na kayong pagilingin ng Diyos? Kaya nga, na kayang lutasin ng ating mahal na Panginoon ang inyong mga problema at sasagot sila na, oo, naniniwala kami. Pero hindi doon nagtatapos, mga minamahal. Bagamat sila ay naniwala sa ating itinanong, sa ating sinabi, hindi doon nagtatapos. At sasabihin natin, at ang ating sasabihin sa kanila, mga minamahal, kinakailangan nyo pong pagsisihan ang inyong mga nagawang kasalanan. Kinakailangan nyo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. At kapag sila ay tumalima, yung pananampalataya na nilakipan ng pagsunod, doon kumikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, dito sa ating pananagawain, pagkatapos maniwala, mga minamahal, nagpabautismo sa tubig, mayroong pagkilos, may pagsunod, may pagganap, mga minamahal, doon kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, faith without action is dead. Kinakailangan yung ating pananampalataya, may pagganap, may pagkilos, may pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Kasi doon lumalakip yung sinabi ng mahal na Panginoon na mapalad yung naniwala bagamat hindi ako nakita. Kasi ang paniniwala, palaging may kalakip yan na pagsunod at pagganap sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, yung mga tao sa sanlibutan, naniniwala din daw sila sa Diyos. Kapag ating ibinabahagi ang banal na salita ng Diyos, naniniwala din kami sa Diyos. Pero, ang tanong, kayo ba ay sumusunod? Ginaganap nyo ba ang banal na kalooban ng Diyos? Kaya nga, walang pagbabago ang kanilang mga buhay. Walang kalutasan ang kanilang mga problema. Walang kagalingan ang kanilang mga karamdaman. Bakit? Hindi sila yung tinawag ng Biblia na mapalad, mga minamahal. Dahil sila ay hindi sumampalataya sa Diyos. Na kahit nariyan na ibinahagi ang salita ng Diyos, subalit naghanap sila ng ebidensya, naghanap sila ng pruweba bago sila maniwala, tayo'y mapalad, mga minamahal. Everybody say amen? Mapalad tayo. Bakit? Kaya nga nagbibigay ka sa banal na gawain eh. Minsan, sunod-sunod, nagbibigay ka sa mahal na Panginoon, hindi ka napapagod.
Ibinibigay mo palagi sa mahal mo, pagamat wala pang pagpapalang pinansya material. Pero hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa. Bakit? Nariyan sa puso mo yung pananampalataya mo sa Diyos na isang araw ibubuhos sa iyo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pangangailangan mo. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, napakahalaga sa harapan ng Diyos yung paniniwala. Napakahalaga. Kasi kahit sa mga baguhan, kahit sa mga hindi pa nabautismuhan, mga minamahal, pag yung pananampalataya nila at wala na silang ibang maasahan, wala na silang ibang matakbuhan, talagang kikilos ang Diyos. May kasing patotoo, mga minamahal. I think 1 month ago, mga minamahal ko, kasama po ang ating beloved co-preachers. Kami po ay pinadala ng ating beloved ordained preacher sa isang pong kababayan natin dito sa Baliwag, Bulacan. Hindi ko na po matandaan anong barangay yon, mga minamahal. Ang kalagayan po ng ating kababayan na yon ay dying na siya, mga minamahal. Ang sabi nung nagpa-pray over, kung pwede bilisan nyo, baka hindi na naabot ang buhay. So dali-dali nagbihis kami, mga minamahal. At ang kalagayan ng kababayan natin ito, mga minamahal, ang sabi ay hindi matrace yung sakit niya. At tinanggihan na ng mga doktor sa mga iba't ibang ospital kasi hindi matrace, mga minamahal. So nung kami po ay nakarating doon sa lugar, mga minamahal, may sumundo sa amin na isa sa mga anak niya, mga minamahal. Kaya lang ganoon, mahigpit, mga minamahal. Ang sabi, hindi daw kami pwedeng pumasok ng 3. Dahil kasama ko ang ating beloved co-preacher, Brother Ronald, beloved Brother Albert, mga minamahal, dahil mahigpit daw po ang barangay, dahil nga sa COVID-19, mga minamahal. So, napag-usapan namin 3 na ako na lang yung papasok sa kwarto. So ako, mga minamahal, sa habag ng Diyos, ako po yung nakapasok doon sa mismong kwarto nung taong ipagpipray natin. At ang ating mahal na mga beloved mga ngaral, sila po ay nag-backup prayer sa may pintuan. Sila po ay nagpupuri doon. Habang ako po ay pumasok doon. Nung makita ko yung babae, mga minamahal, yung kanyang kalagayan, butot balat talaga, mga minamahal. Butot balat. At hindi na po ito gumagalaw. Mga minamahal, nakapikit, hindi na gumagalaw. Kaya napatanong ako doon sa kanyang mga anak, buhay pa ba si nanay? Ang sabi nila, opo, buhay pa yan. Pero kapag tinignan mo, mga minamahal, parang patay na talaga dahil sobrang itim ng mata, yung kanyang labi, sobrang itim. Tapos talagang wala ng laman na tira, butot balat talaga, mga minamahal. So, sa kahabagan ng ating mahal pa inuunat dalangin ng ating mahal na pastor, ipinaliwanag po natin ang salita ng Diyos, ang kalagahan ng pananampalataya sa iisa at tunay na Diyos. Alam niyo, mga minamahal, yung pinatanggap natin sila, pinagsisi sa mga kasalanan, at nanampalataya sila na si Jesucristo lamang ang Diyos. Sa unat dalangin ng mahal na pastor, after lay hands, mga minamahal, nagsalita si nanay, tumulo ang luha, mga minamahal. Nagulat yung kanyang mga anak. Sabi nila, hindi na yan nakakapagsalita. Subalit after Leah's leading prayers of ating beloved pastor, mga minamahal, nagsalita si nanay at tumulo ang luha. Ibig sabihin, nagbunga yung kanilang paniniwala. Hindi pa na nila nakita kung paano kikilos ang Diyos, subalit naniwala sila, kumilos ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kung sa mga tao sa sanlibutan na hindi pa naglingkod sa Diyos, kumikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos. How much more sa mga anak ng Diyos na nagtitiis, naglilingkod sa Diyos, nananampalataya, hindi ba ibibigay ng Diyos ang ating mga dalangin, ang ating mga kahilingan sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga kapatid, walang dahilan. Kung mabigat ang iyong kalagayan ngayon, kung may problema ka, walang dahilan para ikaw ay manlumo. Walang dahilan upang ikaw ay malungkot. At marami kang dahilan na mag-rejoice sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi suntok sa hangin, mga minamahal. Hindi baka sakali ang ating paglilingkod sa Diyos, may kasiguraduhan, may katugunan, lalong higit, may kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Basahin natin, mga minamahal, Hebreo 10:35-38. Kindly po. Dito po sa Hebreo, Kapitulo po 10, ang talata po ay 35 hanggang 38, nasulat ng ganito. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon,
siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, huwag daw po nating itakwil ang ating pagkakatiwala. Dahil kapag mga minamahal, nagpatuloy tayong maniwala sa Diyos, sa kabila ng wala pang pagpapala, wala pang katugunan, ang ating mga dalangin, pero nagpatuloy ka. Hindi mo itinakwil ang iyong paniniwala sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, may gantimpala. Hindi po yata tayo masaya. Ang sabi, may gantimpala, mga minamahal. Everybody say amen. Ang ibig sabihin ng itakwil, mga minamahal, yan yung pag-alinlanganan ang kapangyarihan ng Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoon yon, mga minamahal. Dahil mahirap ang kalagayan mo ngayon? Dahil mabigat ang pagsubok mo ngayon? Dahil napakahirap o napakasakit ng nararamdaman mo ngayon? Kaya ka nag-aalinlangan sa Diyos, mga minamahal? Daya ng kaawayan. Binubulag tayo ng kaaway, mga minamahal. Ipinapakita lamang sa atin ng kaaway ang mga puro negatibo, mga minamahal. At ipinapakita sa atin ng kaaway na palagi na wala tayong pag-asa, mga minamahal. Kaya minsan, hindi natin nakikita, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga minsan, mga minamahal, nariyan ng panlulumo, nariyan ng kalungkutan. Minsan, sumusuway na tayo, mga minamahal. Kasi nagkakaroon na tayo ng pag-aalinlangan sa Diyos, mga minamahal. Dahil nagkakaroon na tayo ng mga tanong sa ating isipan. Asa na ba ang solusyon sa problema ko? Asa na ba ang mga pagpapala? Bakit ang tagal? Asa na ba ang kagalingan ng aking mga karamdaman? Ang nangyayari, gusto muna natin tuloy makita ang kasagutan sa solusyon at solusyon sa ating mga problema. Pero ang sabi ng ating nabasa, mapalad yung maniwala ka muna. Bagamat hindi mo pa nakita, maniwala ka muna. Doon pa lang sa talata, sinabi na ng Diyos ang kasagutan. Maniwala ka muna. Everybody say, praise the Lord. Upang tumanggap ka ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sabi ng Biblia, ibinigay na ng Diyos ang susi ng kalangitan sa mga nananampalataya sa Kanya. Sinabi ng Biblia yan, mga minamahal. So napakadakilang pribilehiyo sa ating mga Kristiyano ito, mga minamahal, na yung susi ng kalangitan ay ibinigay na sa mga Kristiyano. Kaya dapat ang Kristiyano ay mabubuhay talaga sa pananampalataya. At dapat hindi tayo umuurong sa kahit anumang mahirap na pagsubok, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay umurong sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya, ay hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. So, ibig sabihin, kapag may pagsubok, harapin lang ng harapin. Kapag may pagtutuwid at paglilinis, tanggapin lang ng tanggapin. Everybody say amen. Dahil ang pagsubok, mga minamahal, parang vitamins yan. Sa physical na pangatawan natin, kapag nagtitake ka palagi ng vitamins, lalakas ka. Ganoon din ang pagsubok. Kapag may pagsubok, harapin mo na lang ng harapin, mga minamahal. Kapag may pagtutuwid at paglilinis, tanggapin mo lang ng tanggapin. Magpakumbaba ka lang, diyan ka pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say amen. Sa paglilingkod natin, hindi talaga tayo pwedeng mabuhay sa pakiramdam. Kaya kapag naituwid ka, tinduwid ka sa pagkakamali mo, nagtampo ka, pinakinggan mo yung pagtatampo mo, hindi ka lalago, kapatid. Kaya nga ang paglilingkod, hindi base sa ating pakiramdam, kundi base sa salita ng ating mahal na Panginoon. Base sa pananakalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi pwedeng ibase natin sa karamdaman natin. Hindi pwedeng ibase natin sa kalagayan ng mundong ito, mga minamahal. Dapat itutuon natin ang ating mga paningin hindi sa mga bagay na nakikita natin sa mundo ito. Lagi ang paningin doon sa mga bagay na hindi nakikita, sa kalangitan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag dito ka tumingin sa lupa, sa mga bagay na nakikita mo rito, manghihina ka, manlulumo ka, matitisod ka. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, tumingin ka sa mga bagay sa kalangitan na hindi nakikita. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Gaya ng halimbawang ipinakita sa atin ng ating beloved pastor, the 12 prayer warriors, malapit na ang Talipaw Peace Mission Anniversary.
mga minamahal. Nung sila po ay nagtungo sa hulo-sulo, mga minamahal, alam ba ng ating mahal na pastor and the 12 prayer warriors kung ano ang mangyayari sa kanila doon? Wala silang idea kung ano ang mangyayari, kung ano ang gagawin ng Diyos. Ang tangi lamang nilang alam, mga minamahal, mababangis ang mga Abu Sayyaf. Walang awa kung pumatay. May mga nagpunta roon na nagsumubok na tumulong, pero anong ginawa ng mga Abu Sayyaf? Pinugutan ng ulo. Meron pang pinutulan ng mga daliri, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, ang tanging ideya ng ating mga 12 prayer warriors at ang ating mahal na pastor ay sila ay pupunta sa Lion's Den. Yun lamang ang kanilang idea. Hindi pa nila alam kung paano sila ililigtas ng Diyos. Hindi pa nila alam kung paano maghihimala ang Diyos. Pero nagpatuloy sila. Magpumunta pa rin sila doon, mga minamahal. Pagamat marami ang tumutol, mga minamahal. Marami ang umusig. Subalit ito'y kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao. Nagpatuloy ang ating mga 12 prayer warriors at ang ating beloved pastor. Naniwala sila. Sila ba ay binigo ng ating mahal na Panginoon? Hindi sila binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil naniwala muna sila bago nila makita ang mga himalat, kapangyarihan na ngayon ay ating pinag-uusapan, na ngayon ay buhay na patotoo sa lahat ng ating mga panalagawain sa buong mundo. Everybody say amen. Ano ang naging susi nila, mga minamahal? Pananampalataya. Naniwala muna sila na alam nila na sila ay ililigtas ng Diyos pero hindi nila alam kung paano. Pero ang naging susi, naniwala muna sila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kapag naniwala ka sa Diyos, kasi yung pananampalataya sa Diyos, mga minamahal, kailangan na steadfast. Hindi katulad nung pananampalataya ni Pedro, mga minamahal, nung kalmado yung dagat, nakatingin siya sa mahal na Panginoon, nakakalakad siya. Pero lumakas ang alon at bagyo at ang hangin, mga minamahal, tumingin siya sa paligid, lumubog siya. Hindi steadfast faith yon. Ang gusto ng mahal na Panginoon ng pananampalataya, mga minamahal, kapag dumarating ang mabigat na problema at pagsubok, mga minamahal, nananatili ka sa iyong pananampalataya. Hindi nayayanig, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya nga, maniwala ka. Ngayon pa lang, maniwala ka na yung ipinagpipray mo, na mga kaluluwa, na ipinagpipray mong mga baguhan, mga ipinagpipray mong mga loved ones na gusto mong maglingkod sa Diyos, makakilala sa Diyos. Maniwala ka na ngayon na sila'y makakakilala at magpapatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Maniwala ka na. Yung mga loved ones mo na may makaramdaman, na ipinapanalangin mo araw at gabi, ngayon pa lang maniwala ka na para pagalingin sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya yung mga ginagawa mo sa banal na gawain, pagpapagal, huwag kang titigil. Ipagpatuloy mo yan. Maniwala ka isang araw, ibe-bless yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palalawakin yan ng mahal na Panginoon. Palalaguin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kang mapagod. Maniwala ka, bagamat ang nakikita mo ay ganito pa lamang nakalagayan. Huwag yan ang tignan mo. Ang tignan mo yung future, yung kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang uurong. Huwag kang mapapagod. Minsan darating ang kapaguran, darating ang pagkasawa. Huwag mong tingnan yan. Huwag kang bumase sa nararamdaman mo. Kung ano ang sinimulan mong alam mong kinalulugdan ng Diyos, ipagpatuloy mo yan. Huwag kang mapapagod, huwag kang uurong, ipagpatuloy mo yan. Isang araw, pagpapalain yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kindly, Matthew chapter 17, 20 up to 21. Kindly po. Magtatapos na po tayo, mami naman. Mateo kapitulo po 17, versikulo po 20 sa 21. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil, ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat. At sa inyo'y hindi may pangyayari. 21, datapwat ang ganito hindi lumalabas, kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Everybody say amen. God bless you po for the reading of the Holy Word. Tignan po natin yung halimbawang sinabi ng mahal na Panginoon.
Miski kasing liit ng butil ng mustasa, ang pananampalataya mo, maaari mo makutusan ng buntok na lumipat doon, mga minamahal. Tingnan natin, mga minamahal. Bakit maliit na butil ng mustasa ang napiling halimbawa ng ating mahal na Panginoon? Ang dami naman pwedeng ihalimbawa eh. Bakit yung pinakamaliit na butil sa hanay ng mga gulay, mga minamahal, yung pinakamaliit na butil pa ng mustasa? Alam niyo mga minamahal kasi, yung maliit na butil ng mustasa, kapag yan ay inalagaan mo, diniligan mo, mga minamahal, yan ay lumalago at nagiging kasing laki ng puno, mga minamahal. Everybody say amen. Lumalaki yan, mga minamahal ko. Nagsimula sa napakaliit, mga minamahal, mustard seed, napakaliit na butil, biglang lumalaki yan na kasing laki ng puno, mga minamahal. Kaya yun ang naging halimbawa ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin po doon ng Diyos, bagamat nagsimula sa maliit ang iyong pananampalataya, ngunit hindi ka nanatiling maliit sa iyong pananampalataya, ay palalaguin niya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Alam niyo mga minamahal, dito sa chapter na ito, huwag na natin basahin lahat dahil mahaba. Nirebuke po ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga disipulo, yung kanyang mga alagad, dahil meron pong isang demon-possessed na lalaki, nilayhans nila, hindi lumabas yung demonyo. Hindi po nila napagaling, mga minamahal. At yung senaryong ito ay nangyari po sa publiko sa harap ng maraming tao. Bakit kaya hindi napalayas ng mga disipulo, mga minamahal, yung demonyo doon sa demon-possessed? Hindi po dahil sa maliit ang kanilang pananampalataya, kundi totaling nawalan sila ng pananampalataya. Kaya hindi nila napalayas yung demonyo, mga minamahal. Kasi mga minamahal, tandaan natin, kahit anumang ating ginagawa para sa ikaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon, tandaan natin, hindi saganang atin yan, mga minamahal. Hindi saganang ating lakas, hindi saganang ating kaalaman. Laging ito ay sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga kapag merong malaking task, mga minamahal, halimbawa, sa trabaho natin, o kahit dito sa banal na ubasan, kapag merong isang dakilang bagay na ipinagagawa sa'yo, at sa tingin mo napakahirap, wag mong isipin na ikaw ang gagawa. Kasi kapag inisip mo na ikaw ang gagawa, mag-aalinlangan ka talaga. Ang isipin mo, gagamitin ka lamang instrumento ng mahal na Panginoon para magawa ang napakahirap na bagay na yon at maluwalhati ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, kahit gabutil na mustasa ang iyong pananampalataya, pwede mo mapalipat ang bundok na ito at sabihin mo, lumipat doon. Ang ibig sabihin ng talatang ito, mga minamahal, hindi saganang atin. Kaya maliit na pananampalataya lang ang sinabi ng Diyos. Kahit maliit ang pananampalataya mo, mapapangyayari mo ang bagay na yon. Hindi dahil sa iyo, dahil sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo si Haring David, mga minamahal, nung si Goliath ay hinamak ang mga Israelita, hinamak ang Diyos, at ang mga sundalo ng Israel ay natakot kay Goliath dahil higante nga, mga minamahal, malakas, marami nang napatay. Si David, mga minamahal, nung pong siya ay humarap kay Goliath, naniwala na siya agad, mga minamahal, na mapapatay niya ang Goliath na ito. Naniwala na siya agad. Kasi, mga minamahal, hindi mo kaya humarap sa isang mandirigma, hindi mo kaya humarap sa isang higanteng tao, mga minamahal, kung hindi ka naniniwala na kaya mo siyang matalo. Everybody say amen. Kasi kung baka sakali ang paniniwala ni David o patsamba-tsamba, mga minamahal, hindi siya makakaharap doon. Maaaring manginig ang kanyang mga tuhod, mga minamahal. Eh yung mga sundalo nga na Israel, tumakbo. Natakot, mga minamahal ko. Pero itong batang pastol, mga minamahal, ang sabi niya, hinamak mo ang bayan ng Diyos, hinamak mo ang pangalan ng Diyos, ngayon din, sa mismong araw na ito, pupugutan kita ng ulo. Naniwala ba si David? Hindi pa nangyari, pero naniwala na siya. So ano ang nangyari? Pinagpangyari ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord. Di ba mga minamahal? Napugutan ni David ng ulo si Goliath. Bakit naniwala si David? Kasi kung hindi siya naniwala na magagawa niya yun, hindi niya kayang harapin, mga minamahal, ang isang higante na mandirigma. Everybody say amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. So ano ang lesson, mga minamahal? Ano ang lesson nito? Anong reflection nito sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang lesson nito, mga minamahal, kahit gadambuhala ang problema mo,
ang pagsubok mo, ang mga umuusig sa iyo, kapag naniwala ka na kaya ng Diyos, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo na kinakailangan malungkot. Hindi mo kinakailangan manlumo. Hindi mo kinakailangan panghinaan ng loob, hindi makatulog. Hindi ka makapagpahinga, nai-stress ka sa mga pinagdaraanan mo ngayon. Dapat hindi ka ganyan. Everybody say amen. Maniwala ka dahil gagawin ng Diyos yan sa iyo. Kung paano siya kumilos sa panahon ng mga naunang mananampalataya, mga masigit sa ating panahon ngayon. Bakit? Dahil may nakaluhod na propeta ng Diyos na kanyang nilangisan, mga minamahal. Maniwala ka, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, Jeremiah 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo. At magpapakita ako ng mga dakilang bagay, mga himalang bagay, mga makapangyarihang bagay. Kaya ngayon, mga minamahal, gusto mong tugunin ng mahal na Panginoon yung dalangin mo? Gusto mong ibigay sa iyo ng Diyos yung ipinapanalangin mo matagal na? Gusto mong ayusin ng Diyos yung kalagayan mo? Tumawag ka ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, kapag tumawag ka, sasagot ako sa iyo. Magpapakita ako ng mga dakilang bagay. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pag sinabi ng Diyos ng mga dakilang bagay, yan yung mga hindi natin maiisip, mga minamahal. Gagawin ng Diyos yan para sa atin, mga minamahal. Kaya nga kung nahihirapan ka sa problema mo ngayon, ang hirap ng karamdaman mo ngayon, tumawag ka sa mahal na Panginoon. Sasagot sa iyo ang Diyos. Ngayon mismo, maniwala ka na susolusyonan ng Diyos ang problema mo. Ngayon mismo, mga minamahal, maniwala ka ngayon, pag-uwi mo, solusyonado na ang problema mo. May hinihiling ka ngayon sa mahal na Panginoon? Lahat tayo may kahilingan. Ngayon mismo, mga minamahal, maniwala ka na. Ngayon mismo, tutugunin niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tumawag ka sa Diyos. Tumawag ka. Ang sabi niya, sasagutin kita, anak. Tumawag ka sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung mabigat ang problema mo ngayon, kinakailangan yung pagtawag mo sa Diyos, matindi, malakas, buong puso pagsusuma mo sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga oras na ito, lahat tayo may mga pinagdaraan ng pagsubok, mga minamahal. May mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, tumawag kayo. Sasagot ako. Ang sabi ng mahal na Panginoon, maniwala ka ngayon din. Hindi bukas, ngayon din. Sabihin mo sa mahal na Panginoon, naniniwala ako na ngayon mismo, pagagalingin mo ako sa aking karamdaman. Ngayon mismo, ipagkakaloob mo ang aking mga kahilingan. Tumawag ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kayo mapapahiya. Huwag mong tignan yung kalagayan mo ngayon. Huwag kang malungkot. Huwag kang manghina. Buong puso, umawit ka sa ating may Panginoon. Habang tayo umawit, mga minamahal, tumawag ka. Awitin natin yung tumawag ka. Hallelujah. Hallelujah. Maniwala ka na ngayon. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Doon pa lang sa talata, mga minamahal, sinagot niya na tayo. Kapag naniwala ka na, iyo na yan. Wala na makakakuha niya sa iyo. Walang makakahadlang pag sinabi ng ating Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, there is Jesus. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo. Para ba nag-aalinlangan ka sa Panginoon? Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo, dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitipad si Yesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka.
sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali Maraming gumugulo sa isip mo ngayon. lumibot sa Panginoon? Pagod ang iyong katawan. Pagod ang iyong pisikal na pangangatawan. Ang dami mong iniisip na mga problema. Ang sabi naman ng Panginoon, tumawag ka ngayon. Naghihintay ang ating mahal na Panginoon. Tumawag kayo, mga minamahal. Tawagin mo ang Diyos. Tatawag sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan. Abutin mo ang puso ng Diyos. Pilitin mo ba ipaabot sa mahal na Panginoon ang iyong dalangin sa mga oras. Maniwala ka. Kailangan maniwala ka na kaya gawin ng Diyos para sa iyo, mga minamahal. Ang sabi ng Kahit gaano kalaki yan, kahit gaano ka-imposible yan, maniwala ka. sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Mapalag yung naniwala, bagamat hindi ako nakita Sa Panginoon, Hallelujah. ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. First stanza tayo, mga minamahal. Hallelujah. Minsan ay tumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo, tumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Yesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita
stanza, first stanza, last na po mga minamahal. Minsan Mga minamahal, ay dumarating kailangan ipaabot niyo sa Diyos ang inyong kahilingan sa mga oras na ito. na parang Kung ganyan lang ang inyong ipapaabot sa Diyos, mga minamahal, hindi yan makakarating sa kalangitan. Ibigay mo, bigay todo, pagpupuri at magsamba sa Diyos. Kung mabigat ang karamdaman mo, mabigat ang kalagayan mo ngayon, mabigat na pagsamba ang ialay mo sa Diyos. pa rin sa buhay. Iparating mo ngayon sa Diyos, mga minamahal. Huwag kang pumayag na umuwi ka na hindi nasolusyonan ang problema mo. Huwag kang papayag na linasalanin mo ano ganda ito na hindi tinugon na mahal na Panginoon ang iyong kahilingan. Dahil siya mismo ang nagsabi, mga minamahal, kapag tumawag tayo, sasagot siya. Asahan mo may Hallelujah! natutulong Praise the sa'yo. Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Si Yesu Ibigay Cristo mo ang pinakamataas na magsamba sa Diyos! Panginoon, Ibigay mo! at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Nararamdaman ka, Panginoon. tumawag ka sa Diyos! Sabi ng Panginoon, Pagalingin mo ang mahal na Panginoon! Tulungan mo ang mahal na Panginoon sa napakabigat na aking problema! Mahal na Panginoon, ibigay mo ang kahilingan kong ito! Tumawag ka! bagay na di mo pa nakita. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Yung mga kaluluwa ay pinapanalangin mo, ipinagpipray mo, sabihin mo ngayon sa Diyos. Ipanalangin mo sila na magpatuloy sila, na maglingkod sila sa mahal na Panginoon. Ibibigay ng Diyos mga sa bagay bagay. na di mo pa nakita. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Salamat Panginoon sa matagulan ng aming mga pala. At ako'y Salamat Panginoon, hindi kami mga maiiyak. Kami mga naniniwala sa Diyos. di mo pa Hindi kami mga nakita. maiiyak. Hindi mo kami bibiguin. Hindi sayang ang aming sakripisyo. Hindi sayang ang aming paglilingkod. Sabi ng Panginoon, Alam mo, may katungkulan sa'yo. at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Minsan nakakaramdam tayo ng kalungkutan, mga minamahal. Nakikita natin yung ating kalagayan, parang napakahirap. Paano, Panginoon? Paano, Panginoon, bakit ganito ang aking kalagayan? Pero sabi ng ating napag-aralan, mapalad yung naniwala! Maniwala ka ngayon mismo! Maniwala ka, pagbuklorin na mahal na Panginoon ang nasira mong pamilya! Ang pangungusap na ito ay para sa iyo kung naririnig mo ngayon. Maniwala ka. Yung matagal mo nang hindi nakikitang mahal mo sa buhay, makakasama mo na yan. Maniwala ka. Yung pangarap mo para sa mga anak mo, maniwala ka ngayon na ibibigay ng Diyos yan. Nangungusap ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakarami nating kahilingan, mga minamahal.
Ang sabi ng Diyos, mga anak, kailangan niyo munang maniwala. Hallelujah! Marami sa atin naghihintay ng promotion. Sabi ng mahal na Panginoon, anak, kaya kong ibigay yan. Maliit na bagay yan. Maniwala ka muna. Hallelujah! Gusto ng Diyos, mga minamahal, buo ang ating tiwala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi tayo magpapasalamat sa Diyos dahil nakamtan na natin ang mga biyaya. Ngayon pa lang, magpasalamat ka na! Paburihan mo na siya! Yan ang sikreto, mga minamahal. Yan ang sikreto. Mahal na Panginoon, salamat! Salamat sa katugunan ng aking dalangin, mahal na Panginoon. Salamat sa pagpo-provide mo ng lahat ng aking kailangan. Salamat! Dinala mo ang aking mga mahal sa buhay, sa banal na gawain. Hallelujah. Itodo nyo na, mga minamahal. Huwag nyo nang pigilan ang inyong sarili. Itodo nyo na yan. Ibigay nyo lahat sa Diyos. Dahil narito ang mahal na Panginoon ngayon, nakikinig siya. Tinitignan niya ang ating mga puso't kaisipan kung sino ang naniniwala sa Kanya. Hallelujah! Doon sa mga naniwala, ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, tapos na. Ipinagkaloob ko na sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Walang pag-aalinlangan sa ating Diyos! Wala nang kailangan patunayan pa ang ating mahal na Panginoon! Yung palang binago ang buhay mo! Sapat na, mga minamahal! Yung hinango ka sa lusak ng kasalanan at kahirapan, sapat na na maniwala ka sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga yung tagumpay na Kristiyano uuwing walang boses dahil kakapuri sa Diyos. Yung tagumpay na Kristiyano uuwing namamaga ang mata dahil sa pagluha sa mahal na Panginoon. Yung tagumpay na Kristiyano namamaga ang mga tuhod dahil sa pagluhod sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Dito pa lang nagtagumpay na tayo, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pasalamatan na natin. Opo, dakilang Diyos sa mga banal. Aming mahal na Panginoon Jesus. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat dahil sinabi mo na ipinagkaloob mo na ang aming mga kahilingan. Mapalad kaming naniwala. Kaya kami narito dahil kami naniwala sa iyo. Kaya kami nagpupuyat. Kaya kami nagpapagal dahil kami naniwala sa iyo. Salamat, mahal na Panginoon. Tinugod mo ang aming mga dalangin. Salamat sa iyo, banal na mensahe, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah! Sinusunod mo na ang aming mga problema. Linutas mo na ang aming mga problema. Salamat. O, purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Walang sawa. Nagpapagal. Nagsasakripisyo. Walang sawa sumusunod sa iyo, mahal na Panginoon, bagamat napakahirap na kanilang kalagayan. Salamat sa kanilang pagtatabad. Salamat sa mga kaluluwa, mahal na Panginoon, na nadadala sa iyong pananampagan. Nagpapatuloy maglingkod sa iyo. Salamat sa mga himala sa aming buhay. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos ng iyong makapangyarihang kamay.
Hallelujah, mahal na Panginoon. Dalangin namin. Patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon. Sa napakalapit mong pagbabalik, bas tumitindi ang mga pagsubok, tumitindi ang atake ng kaaway. Pero alam namin, mas grabe ang iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Pagtibayin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami palagi sa tuwi-tuwi na. Lalong higit ihanda mo kami sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Kasama ang mga mahal sa buhay. Alam namin, mahal na Panginoon, bago ka magbalik, kami lahat ay pagpapalain mo ng lubos-lubusan. Ipaparanas mo ang pagpapalang sobra-sobra dito sa lupa, mahal na Panginoon. Inangkin namin ang katugunan sa mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus! There is Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, alam ko na abot natin ang puso ng Diyos sa mga oras na ito. Kaya itaas natin ang ating dalawang kamay. Tayo manalangin sa ating mga pangailangan. Ipatong isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte po ng katawan na may karamdaman. Pag nirebuke mo with power and authority, para tumansik yan, lumayas yan, mga problema at karamdaman yan. Sama-sama po tayo, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos sa mga aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ulat na langin namin, minamahal, ginagawa mga Pastor Willie Estrada Almeida. Sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, tinataboy. Di mo niya na mga karamdaman. Sama po sa kanilang pangatawan mo, si Motrang kasulagdan. Di mo diabetes, cancer, leukemia, COVID-19. Databarn ka out! In the name of Jesus, be healed. Be healed in the name of Jesus. Lumayas kayo ng mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, di mo niyo na problema, pagsubok, kahirapan, at sa mga panalangin, kasound, in the name of Jesus, pag-alinlangan, palulumo, palalabing, kalungkutan, lumayas ka, sa pangalan ni Jesus, kasound, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Muli natin, mahal Panginoon, mahal. Tayo sabay-sabay na tumalon, at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Bilang tanda po ng pagkatagumpay ng ating paglilingkod sa umaga ito. Sabay-sabay tayo naman. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakip, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo po naman. Praise the Lord! Lord to God po, beloved brethren, God bless you po. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Amen. Mga minamahal, bago po tayo dumako sa mga malagang announcement, tayo po ay kukuha po ng special offering. Mga minamahal, ito po ay hindi sa pilitan. Mga minamahal ko, hindi po namin kayo pinipilit, mga minamahal. Dahil yung inyong ipagkakaloob po, mga minamahal, yan po ay magagamit po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa ating mga proyekto, mga minamahal, dito sa ating church, mga minamahal, na sabi po ng Biblia, mga minamahal ko, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Ito yung mabuti, mga minamahal. Yung pagsuporta sa ating banal na gawain kasi tanda yan ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano man ba yung ibibigay natin ngayon sa mahal na Panginoon, maliit na halaga. Pero ang ipabalik ng Diyos sa inyo, mga minamahal, sobra-sobra po. Kasi doon ka susubukin ng Diyos. Yung mararamdaman mo talaga na magbibigay ka sa Kanya na imbis na itong ibibigay mo nakalaan sa isang bagay na kailangan mo. Pero pinili mong ibigay sa Diyos yung kailangan mo, ibibigay yun ng Diyos, may sobra pa. Everybody say, praise the Lord! Kaya tinatawag po natin ang ating beloved elder, amen, beloved brother Isidro Capili, praise God. Sorry po, ang ating beloved brother Ray, para ipanalangin po ang ating mga special offering, amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo manalangin, hallelujah. Dakilang pala po namin yung mga Diyos sa mga banal sa matamis sa Panginoon po. Ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, narito, mahal na Panginoon. Aming mga special offering, mahal na Panginoon, patuloy pa namin sinasama, dinadalangin, patuloy pa ibalik maraming best na kapalagubo sa mahal na Panginoon. So, dalangin po yung beloved noble pastor, sa matamis sa mga Panginoon, Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hindi
Jesus. We praise the Lord. Sa ating pong mga mahalagang announcement, mga minamahal, ating pong banalagawain sa araw ng bukas, dito po sa Dako ng Baliwag. Tayo po'y magsimula ng alas 9 ng umaga at matapos po ng alas 3 ng hapon. Praise God. At ang ating pong banalagawain sa San Ildefonso, mga minamahal, magsimula po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating pong midweek service ay ganoon pa rin sa araw po ng Miyerkules. Magsimula po tayo ng alauna ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. At ang ating pong magdamagang pananambahan, every Friday ang ating overnight service, mga minamahal. Magsimula po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Minsan, lumalagpas tayo mga minamahal, depende po sa leading ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag po tayong a-absent mga minamahal upang tayo po ay lubusang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kung walang mabigat na dahilan mga minamahal ko, hanggat kaya natin mga minamahal, hanggat nakakatayo tayo, nakakalakad tayo, dadalo tayo sa banal na gawain. Everybody say, praise the Lord! Kaya mga minamahal ko, kung wala na pong mga karagdagang announcement, ang ating live webcast, tuloy-tuloy po yan. Ganoon din sa katulad po ng oras ng ating banal na pananambahan sa mga aming live webcast viewers na patuloy na nakaantabay, walang sawang sumusuporta. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal, tayo po ay darako na sa pananalangin po sa pagtatapos. Ito po yung pagkaloob natin sa ating beloved elder, beloved Isidro Capili. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Tayo manalangin mga mahal. Bakilang Diyos at mapagpalang ang masalangit, Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangarang ang aming pinakamalaping sus, malapit kami po yung nagpupot ng pasalamat sa tagumpay po ng aming pag-overnight. Sa buong magdamag na ito, patuloy mo kami sinamahan, malapit noon. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, patunay lang malapit noon. Nakasama ka namin, malapit sa bawat yugto na yung manalagawin ng nilangisan mo, simula po sa aming pag-aawitan. Lahat ng mga nag-alay ng awitin sa iyo, malapit noon. Pinapuparehan ka namin sa salamatan. Sa bahagi po ng pagbibigay, higit sa lahat, malapit noon. Ang dinala na yung mga ngaral, malapit noon, na nagsilbing pagkain namin, malapit noon, haleluya, na natutunan namin, malapit noon, haleluya, ang iyong banal na salita, malapit noon. At sa aming pagsamantalang paghiwalay, malapit noon, ihiwalay mo ang bawat isa sa amin. Ngunit sa araw ng linggo, patuloy mo kaming pagsama-samahin muli, malapit noon. At sa aming pag-uwi, malapit noon, sa aming dalangin namin, beloved Pastor Luis Tadameda, sa aming pag-uwi, malapit noon. Ingatan mo kami, malapit noon. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, malapit noon. Ang lahat ng ito, aking samadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Amen. God bless you po, beloved brethren. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Amen.